Huwag po kayong kakalas dahil sigurado 100% marami po tayong matututunan dito sa ating bisita po ngayong umaga, mahibigan. Ha? Ayan, very educational. Itong mga maririnig natin na Sister El. Yes. At siyempre bilang dating opisyal ng gobyerno, dating National Security Advisor, naku, marami tayong matatanong at malalaman sa kanya. Ayan. Pero bago ang lahat, ipakilala mo muna, Sister El, itong ating bisita sa ating Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. At eto na lakay at sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ang atin pong aplikante, ang aplikante ng Masang Pilipino. Sobrang qualified niya lakay para sa akin. Sobra-sobra talaga. Tumakbo nga pa nung presidente. Ayan. 2022 Yes. presidential elections Candidate. lakay. Pero ito muna ang kanyang brief background. Mahaba ang kanyang track record lakay. Maganda ang kanyang background pero iniksian na lang natin. Okay, So basa. ito lakay siya ay ang partido politika niya lakay ay Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas lakay. Social Democrat. Yes, o PDSP ang ano lakay, ang shortcut. At ang background niya lakay, siya ay naging former National Security Advisor at National Defense Secretary sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At siya din lakay ay naging miyembro ng government panel sa peace talks sa National Moro o sa Moro National Liberation Front at senior official sa talks naman lakay o sa pakikipag-usap sa usaping pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front at National Democratic Front. Co-founder siya lakay ng Kilusan ng mga Demokratikong Sosyalista ng Pilipinas na ngayon nga ang tawag ay Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at tumakbong presidential candidate noong 2022. Ang atin pong makakasama at tumatakbong senatorial candidate si former National Security Advisor at National Security Defense Secretary Norberto Borja Gonzales. Secretary Gonzales, sir, maganda umaga po. Bumati po muna kayo. Ay, good morning, good morning. Salamat sa pagkakaimbita nyo at ito ay napakalaking karangalan sa akin, no? At saka pagkakataon para makausap natin ang ating mga kababayan. Ayan, pero bago namin kayo tanungin na Secretary sa issue na inyong pagtakbo bilang senador, abay bilang dating National Security Advisor, matanong nga po namin kay Secretary Gonzales, sir. Ano sa tingin po niyo ang kahinatnan ng dating Pangulong Digong Duterte? Ngayong may mga report na lumabas na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Siya ba ay mahuhuli, aarestuhin, at siya ba ay magpapahuli? Hindi natin alam kung magpapahuli, no? Pero ang paghuli sa kanya, depende yan sa Pangulo natin. Kasi iginagalang naman ng ICC at inirerespeto ang mga bansa. Okay. Kaya pagka kailangan nilang gustong arestuhin si President Duterte, hihingi sila ng tulong o kaya ng permiso para arestuhin siya sa Pilipinas. Kaya nagiging political action 'yan. Kaya sa tingin ko nga, hindi ako sigurado kung nag-issue na talaga ng arrest warrant. Kasi ang ICC, sensitive yan sa politika ng bawat bansa na kanilang kaugnayan. No? Kaya titignan nila kung ang pag-aresto ay hindi makakagulo sa isang bansa. So, nasa Commander-in-Chief ang desisyon, ang kapalaran dating Pangulong Duterte, Secretary, sir. Sa ngayon, parang ganyan. Ang sabi po, wala daw pumagaw ang presidente kung ICC na ang may desisyon. Pero sabi naman iba, dalawang school of thought, sabi nila, hindi po tayo miyembro na International ICC. Criminal Court. Pwede bang magkaroon ng jurisdiction dito ang ICC? Hindi tayo member, Secretary.
Alam mo, miyembro o hindi miyembro, medyo naintindihan natin ng kaunti ang ICC. Opo. Ang hangarin ng ICC ay maiayos ang mundo. Hindi yan papasok basta sa makakagulo sa halip na makabuti, no. Kaya dito sa atin, ang presidente natin na magdidesisyon. Hindi natin sinasabi na siya ang nagdesisyon para arestuhin si Pangulong Duterte. Pero yung desisyon na ituloy yung aresto, nasa kanya yan. Intindihin natin, may mga ibang mga heads of states na aarestuhin din. Bakit hindi na si Putin? Dapat arestuhin yan. Hindi na-aresto. Si Netanyahu ng Israel. Naka-convicted yan. Pero hindi pa rin na-aresto ng ICC. Kasi tinitingnan din nila ang sitwasyon ng bansa. Sa atin, desisyon ng Pangulo natin yan. Kung arestuhin ang dating Pangulong Duterte Secretary, kayo na may sabi na ang pag-aresto sa kanya ay nasa kamay ng Pangulo ng bansa. Ano ang magiging epekto sa Pilipinas kung arestuhin ang dating Pangulo? Sana wag na. Kasi medyo, alam mo, ang ibig sabihin ng pag-aresto kay President Duterte, Opo. yan ay nangangahulugan na ang ating hustisya, ang ating justice system, ay hindi gumagana ng maayos. Kasi nga, dapat, maganda rin yung sinabi ni President Duterte. Sabi niya, pahig akong pa-aresto kung Philippine courts. Yun ang right direction. Ipakita natin sa mundo na gumagana ang ating justice system. Kahit tayo mismo, medyo nagre-reklamo na sa ating justice system. Pero para sa kagandahan ng ating image sa mundo, dapat paganahin natin yan. Kung may aaresto kay President Duterte, dapat Philippine authorities. Para nangyari kay dating Pangulong Erap at GMA Secretary. At saka alam mo, tingin ko naman kay President Duterte, katulad ni President Joseph Estrada, nung panahon namin, pinaghandaan din namin yung pag-aresto kay President Joseph. Panahon namin yun eh. Si Larry Mendoza ang head pa ng police doon. Talagang pinaghandaan ng gusto. Pero habang naghahanda ng puwersa, ang ginawa naman ni Larry Mendoza, kinausap si President Erap Estrada. Alam mo si President Erap Estrada, malambot ang puso basta sinabi mong makakasira sa bayan yan. Baka magkagulo pa tayo. Kaya mabuti Presidente, sumurrender ka na. Kaya napakaganda ng pagkaka-aresto kay President Erap Estrada. Dito rin, kung sakali dumating tayo sa puntos na yan, tingin ko kausapin si President Duterte, pinaka-importante sa lahat. Para sa bayan, ay wag na tayong manggulo pa. Parang kay dating Pangulong Marcos niyan, di ba? Sabing Gelber, hindi, lusubin natin ang EDSA. Ayan, pero ang sabi ni Apo Makoy, wag, magkagulo, dadanak ang dugo. Ayan. Yan, mabuti naman kahit pa paano, minamahal natin ang bayan natin eh. Hindi mo pwede yung mga ganung bagay. Kasi sa tingin ko, first move ng Pangulo ng Pilipinas ngayon, kausapin niya si President Duterte. Na kung talaga kailangan arestuhin. Dalawang choice yan eh. Either arestuhin siya ng ICC o pumailalim siya sa korte natin. Yun ang pwede nilang pag-usapan. Kung ICC ang aaresto, ayan, Interpol aresto kay Presidente Duterte, saan siya dadalhin at ano epekto sa atin yan? Hindi ICC ang mag-aaresto. Interpol. Philippine PNP. sa atin pa rin at ibibigay lang natin doon Turn over sa kanila. Turn over lang yan. Kaya tayo pa rin ang magdidesisyon. Ngayon, kung sabihin naman ng ating Pangulo na hindi, kami na ang mag-custody. Magko-custody at kami na rin ang magbibigay ng proseso para makita talaga kung ano ang totoo. Pwede yun. Kayo ay National Security Advisor ni dating Pangulong Gloria, GMA. Sino naman ang kumausap sa inyo para magpa-aresto ang dating Pangulong Gloria? Marami nag-volunteer. Si Larry Mendoza mismo, yung dating head ng ating police ang pumunta. At si GMA. Si GMA nag-utos kay Larry Mendoza para kausapin si President Erap. At pero ang bili naman ito maganda eh. Sabi naman ni President Gloria,
ayusin naman natin yung lagay ng ni President Erap kung sakalit maaresto. Mm. Kaya kung matatandaan nyo, yung kulungan ni President Erap, 5 hektarya. 5 hektarya sa Sa Taguig. kanyang farm sa Tanay po, Tanay. Ako nga na-assign na mag-supervise sa kanya, nakakatuwa. Kasi sa panahon na nasa loob siya ng kanyang 5 hektarya kulungan, nakapagtayo siya ng museum, nakapagtayo siya ng racetrack, meron pa siyang guest house. Ang ganda-ganda na nangyari doon sa 5 hektarya. Kaya busy si President Erap noong panahon na yun. Yung huli niyang project nagtatanim pa siya ng palay. Ba't di yun nagawa ito kay dating Pangulong Gloria? Ba't nakulong sa Veterans Hospital? Iba yung Pangulo nun Nakadepende din talaga sa... Depende sa Pangulo. Si President GMA, talagang gusto niya, hanggat maaari, wag maapektuhan yung si President Erap, maging maayos sa kanyang pagkakakulong. At instruction, kung pwede, hanapan ng lahat ng legal means para makalaya siya kaagad. Teka muna, may mga pagkakataon na ang dating Pangulong Gloria ay hinarang sa airport. Tatakas nga ba siya noon nung siya ay naharang sa airport? Ang alam ko, medical yung kanyang reason doon. At saka medyo kaduda-duda yung pagkaka-aresto na yun. Kasi hindi ako abogado, no? Pero National Security Advisor kayo. pagkakaalam ko, pwede siyang umalis doon. Medyo ang humarap sa kanya yung attack dog nung Pangulo doon Kaya talagang ang nais, katulad ngayon, ang nais ipahiya. Ipahiya ang dating Pangulo. Gloria, ayan. Ayan. Isa pa, Secretary, sir, ayan, kailangan na, alam po nyo, Secretary, ang daming mga coup attempts. Ayan, dito may mga lumulot ng destabilization sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Noong panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kayo po ang National Security Advisor. Ilang coup attempts ang nagtangka para pabagsakin sana ang GMA Administration Secretary? Marami-rami din. Ako naman kasi, pag kinakausap ko yung Armed Forces, yung mga responsible officers, ito lang naman ang sinasabi ko Kung magkukudita kayo, kailangan panalo. hindi. Alam mo sabi ko, pag hindi kayo panalo, ibig sabihin, may maiiwanang tropa na lalaban sa inyo. Kaguluhan niya. Civil war ang labas niya Sabi ko, kaya kung kayo'y gusto nyo talaga magkudita, sige. Pero siguraduhin yung panalo kayo para hindi na maabala o makadisgrasya pa kayo sa mga kababayan natin. Yun talaga ang mensahe na sinasabi ko. Palanuhin nyo ng maayos para manalo kayo. Kasi pag talo, gulo yan. Pag nanalo kayo, kahit papaano, magkakaroon tayo ng panibagong gobyerno, pwedeng kausapin, normal na ang sitwasyon. Huwag yung papasok kayo dyan hindi nyo man lang tinitignan kung mananalo kayo o hindi. Paano nyo nilabanan ang mga coup attempt ni na former Senator Trillanes? Paborito ko yan. Favorite tayo, Senator Trillanes. Good morning. Ayan. Paano nyo nilabanan yung mga ganitong coup attempt laban sa GMA Administration Secretary Gonzales? Alam mo, ang sikreto ng panalo-talo ng kudita, yung Armed Forces of the Philippines ay mananatiling aaksyon as an institution. Kailangan kikilos yan as an institution, intact yung chain of command. Yan, at saka yung mga tropa naman susunod lahat yan Basta ayos yung chain of command. No? Yung mga nagplano ng panahon namin, ang inatake nila yung chain of command Sabi ko nga, ang sikreto ng successful coup dito sa Pilipinas, simple lang. Kailangan kakampi niyo yung buong chain of command. Kakampi niyo yung institution. Huwag niyong hahatiin yung institution. Pag hinati niyo yan, tapos kayo. Kasi makikipagbakbakan talaga yung naiwan. At sa panahon ni GMA, majority yung naiiwan. Halos walang makuha yung kabila at saka sa military. At saka recruitment nila doon sa junior officers. Well, sa dami ng puwersa, talaga mas marami sa junior officers level, no? Pero yung chain of command, pag hindi mo ginalaw yan, mahuhold nila yan ang institution. Importante, ang institution intact. And that is what we try to do. All the time. Ayan.
isa pa Secretary bago natin na tumo sa atin, bakit ikaw? Wala pa pala, hindi pa pala tayo Hindi bakit pa. ikaw? Mas interest itong pag-usapan Oo. natin kaysa yung Oo, ano. may mga knowledge. Okay ako dyan. Okay ako dyan. Kasi Secretary, kasi napakalawa ang karanasan ni Secretary Norberto Gonzales. Secretary Gonzales, sir, ayan, marami nagtatanong, bakit ikaw ay naging National Security Advisor ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Ano ba ang background ng Secretary Norberto Gonzales? Siya ba ay may background sa intelligence? Nag-aaral ba sa FBI, Federal Bureau of Investigation? Conduit ba ito ng Central Intelligence Agency? Ano ang background nyo sa intelligence? Bakit kayo ay Wala ako hinirang na security advisor, Nagtapos Secretary, lang ako sir? ng master's degree ng National Security Administration. Iyan ay kurso na ibinibigay ng ating gobyerno. 1 taon lang yan. Ako'y pumasok dyan. Tatandaan ko pa nga na ayaw akong tanggapin nung una kasi sabi niya, aktivista yan si Secretary. Oh, Baka sok dem infiltrator yan. yan. Di ba? Baka Sok dem. infiltrator yan. Pero sabi yung eskwelahan, sabi kay President Ramos, sir, mahirap sir, hindi tanggapin. Kasi top-notcher siya sa examination ng entrance. Ganon. But afterwards, tinanggap naman ako ni President Ramos kasi yung aking kaso napunta sa presidente kung ako'y tatanggapin o hindi doon sa eskwelahan. But tinanggap ako ni President Ramos. Sabi niya, mabuti naman na akin naging desisyon kasi malaki ang naitutulong mo sa gobyerno afterwards. Kaya si President JMA naman, tinanong niya kasi si President Cory, ano ba to si Bert Gonzales? Sabi ni Cory, hindi ma, okay yan. Kaya lang medyo agresibo na konti, kontrolin mo. Yun naman Yung pala yung yun na history, kaya background. ako tinanggap ni President Arroyo kasi at saka naman nagkataon naman dahil sa Social Democrats. Alam mo, ang pinakamalaking organisasyon ng lahat ng political party sa buong mundo ay yung Socialist International. Nakalubog ako doon. Ang ibig sabihin, alam mo dito sa atin, dito ginagamit sa ibang bansa, kung hindi ka makarating, kunyari, Foreign Affairs Secretary, Foreign Affairs, gusto mong marating. Dalawang ruta yan. Applyan mo na, mahihingi ka ng appointment doon sa department o pupunta ka doon sa political party na in government. Kasi parliamentary system sila. Kaya ang dami kong network sa iba't ibang bansa na mayroong social democrats. Yun became very important during the negotiations. Kasi for example, third party facilitator natin sa CPP-NPA. Sinabi ko kay Joe Marcial, mamili ka, anong bansa ang gusto mo puntahan? Third one. Norway or Sweden. Kasi nakausap ko na dahil drinking partner ko yung mga prime minister ng dalawang bansa na yun nung araw. No? Kaya madali kong pasukan. Sabi na, Norway. So pinunta ko yung prime minister ng Norway. Sabi ng aming rebelde, kayo daw third party. Immediately, nagpadala ng another minister dito sa atin para ayusin yun. Yun ang advantage ng Socialist International kasi many countries in the world sila ang nasa poder kaya napupuntahan natin yan. Yung mga social democrats masyadong sikat dito pero sa abroad, sa ibang bansa. sa Europe lalo na secretary. Ayan. Ngayon, tingnan mo, ang nakikipag-usap dyan, mga social democrats kasi sa Ukraine. So ang kausap niya hindi CIA, mga MI6. Hindi ako, for some reason, nakausap ko siyempre yung CIA. Doon pa ako yung National Security Advisor. Dalawang CIA director ang nakausap po ninyo. Nakausap ko. Kaya lang, ang sakit ng ulo ko noon. Bakit? Kasi sabi ko sa CIA, tulungan nyo naman kami makapaglaban sa komunista. Sabi sa akin, Mr. Secretary, you're 20 years late. Yung issue ng fighting the communists, tapos na yan. sabi ko sa bayan namin, hindi pa Ongoing pa rin hanggang ngayon. Yun ayaw nilang maniwala. Ayan. May problema pa tayo sa komunista. 20 years behind pala tayo, Secretary. Kasi nawala ng communism. Doon yun Nung kaya time ngayon, mo, 30 years late. Ayan. Okay, last question ko na bago tayo sa ating bakit ikaw? Secretary Norberto Gonzales, ayan,
balitang-balita po sa Davao na talagang medyo nagkainitan kayo ng dating Pangulong Digong noon. Ha? Ayan. At ulitin ko na naman, natanong ko na sa ito nung in-interview ko sa presidential interview natin. Ayan. Ba't nga ba sinugod ka daw ni dating Pangulong Digong sa hotel at tinutuhan ka daw ng baril? Ay, hindi ko nga maintindihan yun eh. dahil alam mo, kaibigan ko si President Digong. Lagi inaabot kami ng madaling araw niya sa pagkukwentuhan pag nasa Davao ako nung araw. Talaga? No? Kaya hindi ko alam ang pinanggalingan. Pero there's one time na nagbi-breakfast kami dyan sa isang hotel sa Davao. Okay. Kasama ko mga obispo. Meron kaming tinatawag na National Transformation Council noon. Yun talagang ang usapan sa NTC, kung sakalit magkagulo, dapat mag-i-intervene para maging violent. Kaya kasama ko ng mga 20 obispo nung panahon na yun. Yun nga ang aming intention. And nag-uusap-usap. Nakaka-ironic kasi ang sinasabi sa akin ng mga kasama ko, ay, Secretary, sumali ka doon sa gobyerno ni Digong para makatulong tayo dyan. Yun ang pinag-uusapan namin. Siguro na nabanggit ko na hindi ko naman alam na gusto pala ng tao natin yung masasamang mga pananalita Akala ko, sabi ko, nako, to si Digong, yung masamang pananalita niya, baka hindi magustuhan ng mga kababayan natin, matanggal siya kaagad. Yun ang sinabi ko. Mali pala ako doon kasi enjoy pala yung mga kababayan natin sa lingwahe ni President Duterte. Nakarating kay Pangulong Digong. Kaya nung gabi, tinawagan ako ni Bongo at kakausapin ako ni Presidente. Palakpakan pa kayo mga kasama ko. Uy, i-appoint ka na. Yung pala, pardon the word. Pagharap ng telepono, putang ina mo. Ang hirap at sinabi niya. Sabi niya, balita ko, itutumba mo raw ako. So, parang nangyaring itutumba ko siya. At sabi niya, nasaan ka? Sa hotel. Sabi niya, sige, puntahan kita, papatayin kita. What can I do? Saan ako tatakbo? Inintay ko siya. Nakita kami sa kwarto. At doon nga, sinabihan niya ako ng mahabang litany. Ang nasabi niya, alam mo, yung inyong gobyerno, very corrupt yan. Yung gobyerno daw namin. Hindi naman ako kumikibo. Tumigil ka na. Pagbigyan mo ako, panahon ko to Ako naman. Magpahinga ka na lang, magbakasyon ka na lang dyan. Ayun ang sinabi sa akin. Tapos, hindi ako gumamit. Tapos, ang ginawa niya, yung 38 niya, medyo binunod niya, niligay niya sa kama. Sabi niya, sige, gawan tayo dyan. Sabi ko, Mr. President, di ako marunong umawak ng baril Anong klaseng national security advisor ka? Hindi ko Anyway, alam mo, sa karanasan ko, alam mo naman kung babarilin ka at papatayin. Alam ko na hindi. Alam ko naman na hindi. Kita ko naman kung akala ko, mag-Russian roulette tayo. hindi, agawan ng baril. Nakapatong sa kama. Pagbaba niya naman, kinausap niya ang aking mga kasabahan. Sabi niya, mabait na tao yan sa sekretary, kaibigan ko yan. Kaya lang, pinagalitan ko lang. Ganun lang. It ended that way. Medyo nagkasundo na kami. Kasi nung namatay si Archbishop Capalla ng Davao, siyempre nakipaglibing din siya, kaibigan niya rin. So there, of course, noon ko siya binati ulit. I paid my respect and he was very happy as I was. So tapos na yung issue na yun. Okay, eto na, Secretary Sir. Ayan, take it away, Sister L. Ito po, Secretary, nabanggit na namin kanina, noon pong 2022, ikaw ay tumakbo bilang presidential candidate. Pero ngayon po, kayo po ay senatorial candidate. Ano po ba ang nagtulak sa inyo para po tumakbong senador? Yung nagtulak sa akin sa pagtakbo, katulad din yung nagtulak sa akin na ako'y tumakbo sa pagkapangulo. Alam ko naman suntok sa buwan yun pero alam mo, very important, lalo na sa mga social democrats, na lagi sa paggawa ng mga desisyon, kasama mo ang taong bayan at saka yung common good. Nung pa naman tumakbo ko ng 2022, nakikita mo na naman ang sitwasyon ng politika sa atin. Kaya aking ginawa noon, ipinapaliwanag ko na ang pamumulitika,
hindi lang yan nakukuha sa, yung mga politiko kasi natin, bumababa sila sa antas ng pinakamababa sa ating mga kababayan. Yun ang hindi nila itinataas ang antas ng ating pamumulitika. Ako, ang intensyon ko lang itaas yan. Kasi kung hindi natin itataas ang sistema ng politika sa atin, hindi natin aayusin. Ambisyon ko kasi maging first world tayo, hindi tayo magiging first world pagka ganito politika natin. O ninanakaw lahat ang yaman ng bansa. O ang eleksyon, kaya sabi mo, bakit? I have no illusions. Alam ko naman na ang politika natin, hindi na tayo nagdidesisyon O Sino daya na yan ang didesisyon, di ba? Di ba? I hope makipagkita sa akin si Chairman Garcia. Kakausapin ko talaga siya. Sabi niya, ginagarantiyahan, walang daya eleksyon. Ba, napakagandang ambisyon yan. At tutulungan ko yan. Kaya yan lang. Gusto ko lang maipakita sa kababayan natin na may tamang pamumulitika sa mundo. At lahat ng gumagamit ng tamang pamumulitika, umuunlad. Ay tayo hindi. Ayan. Secretary Sir, isang bilang dating National Security Advisor, isa po sa problema ng bansa natin ngayon ay ang security. Ayan. Yung external threat. Gaano kagrabe ang external threat sa China? Very grave. Ako, nakipag-usap ako sa mga estudyante ng Ateneo de Davao the other day. Ito sinasabi ko sa kanya, sa kanila, tumulong kayo sa pagkumbinsi hindi lang sa ating mga kababayan, kundi sa mga namumuno sa atin. Seryoso ang krisis na hinaharap natin. Pero para bang ayaw natin pag-usapan, ayaw nating madinig. Natatakot na tayo na kaunting ingay lang. Yung nga po, Kaunting ingay lang, baka sabihin ng China, sige, gigirahin na nga namin kayo kasi nag-iingay kayo. That is not the way we should respond to this. Alam mo, kung ating re-reviewin yung huling kongreso ng Communist Party of China, which happened about a week ago or so, nag-declare na si Xi Jinping dyan. Yung kinakatakutan ko, sinabi niya na, handa na ang China na makipaggera kahit anong klase ng gera, handa ang China ngayon. Wow. Siyempre, tinutukoy niya Amerika. Tapos, ang gulo ng mundo, dito sa panig natin, tayo yun Tayo yun alam mo, kahit anong gawin natin paghiwalay sa issue ng Taiwan, hindi mangyayari. Kasi kukunin ng China ang Taiwan. Kailangan kunin nila ang Pilipinas. Otherwise, mahihirapan sila. At ngayon, lumalakas ang loob ng China kasi nga, yung Amerika, ewan ko ano nangyari sa Amerika. Medyo alanganin ang pag-iisip ng presidente doon ngayon, di ba? Kaya malaki ang ating threat. Ang aking sinasabi ngayon, dapat naman maghanda tayo. Hindi tayo pwedeng umaasa na lang lagi sa mga kaibigan. Kailangan meron tayong sariling paghahanda kung paano ang gagawin natin sakalit i-invade tayo ng China. Kaya nga ako, bagamat hindi ko talaga kagustuhan, pero kailangan ng sitwasyon, kailangan magkaroon tayo ng mandatory military service at least during this period. Sabi ng mga eksperto, within 5 years, baka magkagyera sa atin. Wow. Ay nabalita ko to mga 2 or 3 years ago So natitira 2 taon na lang siguro bago magkagyera and even maybe escalating. Kasi nga nakita ng China na hindi stable yung tulong na makukuha natin sa Amerika. Lalo na ngayon, si Trump, pabago-bago ang isip, di ba? Magigising iba May problema tayo palaki dyan. So sana pagtulungan natin. So talagang serious yung sabi nga the creeping dragon is just around the corner. Talaga naman. At saka hindi. Dapat sana na nakikita natin kasi years in the making ito Talaga namang ini-infiltrate tayo ng China in so many different approaches. Kaya nga nung si President Digong ang maging presidente, sumama loob ko dyan. Kasi alam mo, ang China kapag gustong pasukin ng isang bansa, dalawang tropa ang ginagamit. Ano pong ginagamit? Yung foreign affairs nila. Okay. Formal yan. Respetado ka yan. Yung mga goons,
Yung mga, yun ang ginamit sa atin eh. Ito may mga mga sugarol, pogo. mga, Ayan, mga talagang bad elements ang ginamit ng China para pasukin tayo. Kasi ang tingin sa atin, mga Pinoy, mga korap yan. Madali suhulod yan, Kayang madaling bayaran. bilhin yan. Nakikita nyo naman ang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Kung anong uri ng China ang pumapasok sa lipunan natin. Sabi ko, iyan, malaking insulto sa Pilipinas yan. So may Yeah. katotohanan kayong sinabi ng kausap kong opisyal ng huwag ko na sabihin kung anong bureau and ano agency ha. Oh. Sabi niya yung droga ng gagana ng China alam din ng gobyerno nila yan. Yan ang bang pinang-finansan kanila sa PLA nila. Sabi nga nun. Yeah. Tsaka ako ngayon, alam mo, baka maaaring tagi ako. Pero alam mo, ang kapartner ng CPP ng China ay yung CPP natin. Hanggang ngayon? Hindi pwede, alam mo, mahirap buagin yan. Eh, dekadang pinaghandaan yan eh. Ginawa yan. Kaya kung sakalit papasok ang China dito, ang tingin ko, ang gagamitin nilang kapartner dito, major partner, will be the CPP-NPA. Wow. Kasi yan ang kapartner nila. At nakikita mo naman ngayon na bagamat medyo nabuag ng kanilang network, yung talagang makakabuo ulit ay nahandyan pa rin. Kaya nakikita ko ngayon na ang major activity ng ating mga kababayang komunista ay palakasin ulit ang kanilang underground network, binubuhay ang kanilang mga guerrilla fronts. O, yan ay nangyayari ulit ngayon. Paghahanda yan. Kasi alam mo, alam mo na, save tayo ng pandemic eh. Alam mo, bago magka-pandemic, tinawag ako ng mga kaibigan ko sa mga neighboring states natin, mga counterparts ko. ASEAN po yan? ASEAN o? ASEAN. ASEAN. Nag-meeting kami eh. Hindi naman yung formal. Sa restaurant, kainan at saka kwentuhan. At sinasabi lang na, nagtataka kami, sabi niya, bakit yung mga komunistang grupo sa aming mga bansa, mga patay na yan eh. Pero mukhang yung mga natitirang ilan-ilan, nabubuhay ulit at madaming hawak na pera. At pinupuntahan nila lahat yung mga puwersa na pwedeng mag-destabilize. Mga radical, yung mga Muslim fanatics, mga ganyan, pinupunta, binibigyan ng armas at saka pera. Sa buong ASEAN yan, ha? Nangyayari yan. Sabi nila, parang may plano ang China na i-destabilize ang ASEAN region. Probably preparation to something we do not know. Nagka-COVID. Natigil lahat ng mga meetings eh. So ngayon, we have to, I will advise our intelligence community not to limit their monitoring inside. They have to contact their counterparts and begin to monitor the region. Yan ay titignan natin yan. Secretary, alam natin na sabi nga ng dating Pangulong Digong, wala tayong di tayo pwedeng lumaban sa China ha. 5 minutes lang baka ubos na ang natin, baka lubog na ang Pilipinas. So, ang tanong ko, Secretary, hindi na ba ito magagawa sa pamagitan ng diplomatic negotiation? Ala na ba tayo? Ubos na ba yung pasensya natin? Talagang hindi na ba sila dapat mapagkatiwalaan? Wala na mangyayari sa diplomatic na usapan? Well, unang rule dyan, huwag mong i-give up yung diplomatic effort. Okay. Kahit na wala na pag-asa yan, dapat ituloy mo, malay mo, makachempo. Di ba? Ngayon, pero ang pinaka-fundamental sa pakipag-usap na alam ko, dapat nire-respeto ka na kausap mo. Tingin ko hindi tayo nire-respeto ng China. Bakit? At maraming mga bansa na hindi nagre-respeto sa atin dahil ang tingin sa atin, ano ba klase ito mga Pilipino? Individually, yung mga cities nila, ang ganda naman ng mga ugali. Bakit ganito nangyayari sa Pilipinas? Hindi tayo nire-respeto kasi wala tayong sariling pagpaplano kung ano ang gagawin natin kung sakalit iwanan tayo ng mga kaibigan natin at tayo ay titindig sa sarili natin. Ano plano natin? Kung sakalit i-invade tayo ng China, ano gagawin natin? Paano natin iaayos ang pagharap sa krisis ng mga taong bayan? Wala tayo niyan eh. We have no preparation whatsoever on a strategy na maiayos natin ang takbo ng buhay ng mga kababayan natin kahit ginigera na tayo. This is very important. Self-defense strategy is a necessity at this time. At ang masama, hindi naman masama, isa na lang natitira nating asset eh. Ano? Our young people. There are more than 20 million
na kabataan natin Mhm. na nasa tamang edad Mm-mm. para masanay Mm-mm. at makapaglingkod sa bayan sa panahon ng krisis. Ayan, ginagawa na sa ibang bansa, sa Korea, mga ganyan, di ba? Anyway, Secretary Sir, ayan, ang problema kasi rito, umaasa tayo sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. Aasahan pa ba natin yan? Ay sa ngayon palagay ko, buti naman nung naging presidency si Trump, nakita natin ang katotohanan Mm-mm. na hindi tayo pwedeng umasa dyan. Talaga. Ngayon, hindi naman sa wala tayong pag-asa. Mm-mm. Kasi nahandyan ang Japan. I think ang Japan, yung national interest ng Japan at saka national interest natin ngayon, medyo nagkakatugma kasi inaatake din sila ng China. Mhm. And ang worry ngayon kasi, if you look at the actuations ng China, Opo. ini-expand niya yung theater ng gulo Mhm. para siguro may divert na konti. Hindi Taiwan na lang at Philippines. Pati Australia binibisita na Ayan, ngayon. Di ba? Ini-expand niya yung theater. Pati sa Europe, may hinuli silang Chinese ship doon. Pinuputol yung mga cable lines nila underwater, Ayan, di ba? kasi alam mo, Mm-mm. ito ang masaklap na mangyayari kung sakali. Kasi ang Russia at saka ang China at may probably North Korea and one country in the Middle East ay nagkakaugnayan yan. Ngayon, ang nangyari naman dahil si Trump ay nagbabacillate every day, nabubuwang ang bagong alyansa sa mundo. Mhm. Iyan ay kailangan tingnan nating mabuti at kung sakali, baka dyan tayo sasali. Kaya kung napapansin nyo, ang NATO kasi, ang takot ng Europa, magkaroon ng nuclear war. At iyan, pagka pumutok ang Russia at sinabayan ng China, ay talagang malaki ang damage sa mundo. Mhm. Kaya tinitingnan nila kung paano i-establish yung peace in the world. Hindi na pwede yung peace in the world through talking only. Opo po. Kailangan may puwersa ka din. Kaya maganda nangyayari, nagtataas na ng budget ang NATO countries para improve ang kanilang defense. At Japan, suddenly, ang Taiwan yan, ngayon, pro-war. Kaya nabubuhay ang South Korea. Japan. Tapos, dyan tayo luminya. Luminya tayo dyan. Kaya kailangan baguhin natin ng kaunti ang ating foreign relations. So kung kayo ang magiging senador, Secretary Gonzales, ano ang number one na bill ninyo na iharap para maging batas at mapakinabangan para sa ating National Security Secretary, sir? Dalawa siguro. Unang-una, yung compulsory military service is important. Okay. No? Sana maunawaan ng ating bayan. Hindi ako war freak. Hindi naman natin pinagpaplanuhan na i-invade ang China. Ang plano lang natin, kung i-invade tayo ng China, anong Yeah. gagawin natin? That's very important. Number two, ay yung food security natin. Bakit tayo nag-i-import? Sinisira natin ang ating food productivity. Kailangan tingnan natin yan. Ibalik natin ang kailangan okay tayo mismo nagpatanim ng palay, nagpapalaki na dami ng isda sa ating mga karagatan. Things like this have to be done. Food security ang and number 3, nasabi ko 3 pala. Yung number 3 natin yung ating foreign relations. Okay. Tingnan natin ulit ang mapa ng mundo. Tingnan natin ang actuation ng bawat mga bansa sa buong daigdig, hindi lang sa atin. Kasi world war ito. Kaya pag-aralan natin kung anong mga bagong relations ang ating i-establish, anong batas yan. Siguro ang gagawin ko dyan ay review of our foreign affairs. No? Hindi para i-criticize, kundi bigyan ng panibagong pananaw sa mundo. Yun ang aking priorities. Yun. At okay na laki, nabanggit na lahat ni Secretary. Pero ang tanong natin dito, syempre hindi matatapos ang ating interview hanggat hindi natin siya tinatanong kung bakit ikaw, Secretary, bakit ikaw po ang kailangang iboto ng ating mga kababayan at maupo po dyan sa Senado. Anyway, 12 naman po kayo. So bakit po kailangan mapabilang kayo dun sa 12 na yon? Dati hindi ako nag-ambisyong manalo dahil alam ko na talaga. Pero ngayon, mga kababayan, pakiusap. No? Bigyan niyo ako ng pagkakataon kasi sa tanda kong ito, nakikita ko na mayroon akong pwedeng gawin pa Yambag. Lalo na sa issue nitong pinagsasasabi ko mga objectives. No? Very important. Kasi kung wala ka sa posisyon dito sa bayan natin, hindi mo masyadong magagampanan ang gusto mong paggampanan. Pag nasa pwesto ka, ibang dahil maipapangako ko lang na sa pwesto na kung sakalit mapunta ako dyan, makakatiya kayo
sa karanasan ko sa gobyerno, hindi talaga ako nagnakaw. No? Kaya, hindi ako maniningil ng mga magnanakaw. Itatabi muna natin ng kaunti yan. Mas mahalaga sa atin yung krisis na hinaharap ng bansa. Ako nga na umaasa pa na sana magkasundo-sundo pa ang dapat magkasundo. Isa't tabi muna ang ilang problema kasi mas malaki yung kalaban natin. Yun lang. May pag-asa ba magkasundo ang mga Marcos at Duterte secretary, sir? Hindi ko alam. Pero hindi lang naman sila eh. Alam mo, maraming dapat magkasundo. No? At baka pag nagkakasundo na yung ibang mga nakikitang puwersa, baka magkasundo na rin. Masusubok natin ngayon. Masusubok natin ngayon kung anong ibig sabihin ng magmahal sa bayan. Ayan. Masusubok natin ngayon. Anong number mo sa balota, Secretary Sir? Number 29. Number 29. Oo, kaya sabi ko, masaya ako kasi si Bongo 28. Magkasunod eh. Siya Oo kilala nga ko, eh. hindi eh. Si SBG ay matunog ang pangalan eh. Oo. Ayan, consistent sa number Yes. top Ano 5. na, top 5 eh, Sabi bang ko, baka Senator naman, Bongo. Kung nasa 28 na kayo, mapunta pa kayo sa 29. Di maganda. Ayan, although na-identified ang dating, ang Senator Bongo kay dating Paulong Digong. Oh, pero malakas talaga Malakas siya. at saka Nagkataon lang magkasunod kami. maraming natulungan in fairness kay Yes, Senator tama, Bongo. Ha? tama. Yung malasakit. At nung nakalipas sa administrasyon ay lahat ng sektor yata, ang dami na tulungan ng Senator Bongo. Tama ka Ayan, dyan, Lakay. good morning, Senator Bongo. At inyo napahinga mga kaibigan, ang ating bisita sa ating Bakit Ikaw, dating National Security Advisor Norberto Borja Gonzales, miyembro ng opisyal ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at number 29 sa balota for Senator Norberto Gonzales. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.